Dito na naman tayo sa garden ngayong araw at magagamas tayo ng damo at gagawa din kami ng bagong rice bed at magtatanim na naman tayo ng marami pang mga gulay. Kapag talaga malaki ang garden, madami ka din talagang kailangan gawin at linisin dito. Tingnan nyo naman kung gaano kahaba itong mga damo dito. Hindi ko pa talaga ito nalinis, mag-iisang buwan na kami dito dahil sa sobrang dami talaga na kailangan gawin. Syempre, inuuna muna yung mga importante. Tatanggalin ko nga itong tumubo dito sa gilid na walnut at hindi ito pwede na tumubo dito dahil lalaki ito at lalabong. Kaya ayan, habang maliit pa ay tatanggalin na natin ito. Ito kasing part na ito dito is hindi naaabot ng lawnmower dahil nasa corner na ito. Kaya kailangan ko talaga ito silang isa-isahin na tanggalin bago pa humaba ito sila lahat. Inamas ko na talaga yung mga damo dito dahil nandito yung nakatanim yung napakagandang rose natin sa garden. Sobrang blessed nga din namin dito sa aming garden dahil hindi lang sa madami kami mga prutas dito na madami ng mga bunga ay meron din kami mga bulaklak na napakaganda. At isa na nga dito, itong napakaganda talaga na climbing rose dito. Maraming mga bulaklak na dito na nakatanim sa garden, pati na din mga roses. Marami din dito, pero ito talagang nilinis ko ngayon ay napakadami ng bulaklak nito at kumpul-kumpul pa para nga itong mga bouquet ng roses. Naalala ko tuloy noong aking kabataan dahil lumaki ako sa aking auntie sa probinsya. Ang bahay ng aking auntie kung saan ako lumaki ay napakasimple lang, maliit lang siya. Kawayan nga lang yung sahig at saka yung bubong, pero sa harap ng bahay may napakalaking garden kung saan merong mga iba't ibang mga bulaklak. Naalala ko nga every time na may dumadaan sa aming bahay, natutuwa sila sa mga halaman na nakatanim dito, kaya minsan nanghihingi ng mga maliliit na seedling dahil magtatanim din daw sila. At yung pinakamamahal na bulaklak ng aking auntie ay yung kanya mga orchids na may iba't ibang mga kulay. At dahil malaki nga yung garden namin doon sa probinsya, kailangan talaga na palagi namin itong linisin, and every time na ako yung nakatuka na maglinis at magamas doon sa garden, minsan nag-iiyak pa ako dahil ayaw na ayaw ko talaga na magamas doon sa garden. Dahil labag sa loob na magtrabaho at magtanggal ng mga damo, ang resulta pati mga bulaklak ay natanggal na din. Pero ngayon na meron na akong sariling garden, ngayon ko lang talaga na-appreciate kung gaano kaganda kapag malinis ito at merong maraming mga bulaklak. Nakakatuwa nga itong climbing rose namin dito sa garden. Ngayon lang din talaga ako nakakita ng ganitong kaganda talaga ng mga roses. Hindi ka talaga magsasawa na maglinis dito sa garden kung ganito ba naman kaganda ang magkikita mo araw-araw. Sisipagin ka talaga na maglinis dito at magtanim pa. Gusto ko nga sana na i-spread pa itong mga ganitong mga roses dahil napakaganda nga nito. Iipunin ko nga din itong mga nalinis ko dito na mga damo, pati na din itong mga sticks dahil ilalagay natin ito sa compost. Kapag mayroon kang mga halaman at mga pananim, mas maganda din talaga na gagawa ka ng compost. Kaya ayan, nag-iipon ako nitong mga damo na galing lang din sa aking garden at yan na din yung gagawin kong compost. Mahal pa naman dito sa Germany kapag bibili ka ng compost soil. Malaki naman ang space namin dito sa garden kaya may nakalaan talaga para sa aming compost pit. Hopefully next year or next summer kapag mag-garden na naman kami ay magagamit na namin ang aming compost. Ito ding ibang mga sticks na malalaki na, idadry ko yan, iipunin ko din for making fire kapag malamig na yung panahon dito. Marami pa din talaga ang kailangan gawin at linisin dito sa garden. Hindi din kasi ako araw-araw na naglilinis dito dahil marami pa din naman kaming gagawin sa loob ng bahay for our renovation at hindi naman pwede na dito lang ako palagi naglilinis sa labas ng bahay. Kailangan din kasi namin na madaliin na tapusin yung renovation sa loob para makalipat na kami. At ito na nga yung nangyari sa aking mga pananim na mga gulay. Tingnan nyo naman yung aking kalabasa. Kinain na talaga ng mga slugs, pati yung aking mga kamatis. Nakakalungkot. Iwan ko kung magsusurvive pa itong aking mga gulay dito. The next day, ito naman yung ginawa namin. Usually pala kapag weekdays at may trabaho si asawa, sa apartment muna kami natutulog at every afternoon kami pumupunta dito sa bahay. So ngayong hapon nga ay gagawa na naman kami ng another rice bed garden. So itong ginawa namin is pangatlo na ito na aming rice bed. Wala na kasi akong matamnan at meron pa akong mga seedlings na kailangan itanim like yung aking kangkong na nabili ko sa Amazon. Hindi pa din ako nakapagtanim ng pak choy at saka yung aking mga salad ay wala na akong pagtatamnan kaya kailangan na naman namin na gumawa ng isa pa na rice bed. This time nga sinabihan ko sa asawa na ako na muna ang gagawa nitong frame dahil yung dalawang frame siya naman din ang gumawa. Pero mga sis, hindi ko talaga nagawa dahil sobrang tigas nung kahoy.
kahoy at sobrang bigat pa ng screwdriver na ginagamit ko. Kaya ayan, to the rescue si asawa. Nagagalit nga ito siya sa akin dahil bakit gustong-gusto ko daw gawin, hindi naman ako marunong. Kapag kasi tumitingin ako sa kanya kapag siya ang gumagawa, parang ang bilis-bilis lang. Pero kapag pala ikaw ang gumagawa, naku, napakahirap. Mabuti na lang at mahaba yung pasensya nitong aking asawa. Talagang sobrang tagal ko dyan. Mga umabot ako ng 1 oras pero isang corner lang yung aking nagawa. Tapos mali-mali pa. Kaya ayun, si asawa na ang gumawa at ako na muna ang mag-lawn mower. Mahaba na din kasi ang mga damo dito sa garden. Naku, mga 3 linggo lang ito simula nung una namin itong na lawn mower. Ang bilis talaga humaba ng mga damo dito lalo't palaging umuulan. Pero mas mabilis na ito dahil hindi na masyadong mahaba yung mga damo. Hindi katulad nung first time namin itong na-mower na talagang sumakit yung aking buong katawan. Ayan, bakit naman kasi bumili ng napakalaking garden? Syempre, napakadami din ng kailangan linisin. May part pa din talaga dito sa garden na sobrang haba pa ng mga damo at hindi pa nadaanan ng lawn mowers. Yung part dito na nasa likod ditong parang garden house ay nako, ang hahaba pa din ng mga damo. Hahayaan muna namin yun at ngayon ay wala pa kaming time na linisin yan. Kailangan nga namin nabilisan ang pag-renovate ng bahay dahil 3 linggo na lang at kailangan na namin na mag-move in dito. At this time, tapos na din pala nagawin ni asawa itong frame ng high-rise garden. At ito nga yung pangatlo na nagawa namin. Ito naman ako nagpe-prepare ng mga lupa. Ito pala yung lupa na nakuha namin last time, yung compost soil. Maganda kapag compost soil yung gagamitin mo sa pagtatanim ng mga gulay at mga halaman dahil you will be sure na maganda yung resulta at tubo ng iyong mga halaman. Dahil nga dito, hindi na kami gumagamit ng fertilizer dahil sure na kami na mataba yung lupa. Very organic pa itong gamitin. Naglatag na din ako ng karton dito sa loob ng raised bed. Sabi nyo nga nung nakaraan na kailangan kong maglagay ng karton para hindi mabilis tumubo or mamamatay ang mga damo dyan. Yung 2 una na ginawa namin na raised bed na hindi ko nilagyan ng karton, ay naku, tumutubo na yung mga damo. Mahahaba na talaga yung mga damo. Kaya ayan, minake sure ko na talaga na malagyan ko ito nitong mga karton bago ko palagyan ito ng compost soil. First time din namin na gumawa nitong mga raised garden, kaya ganyan talaga, you learn by the experience. Uulitin ko na lang yung 2 raised garden namin kapag autumn na at mamamatay na yung mga pananim namin dito at i-make sure ko na may nakalagay sa ilalim para mamamatay yung mga damo dahil ang bibilis talaga tumubo nito at ang hirap pang tanggalin. At ayan, binasa ko na din pala ng tubig yung mga karton para mag-dense siya bago lagyan namin ng lupa. Excited talaga ako palagi dito sa aming garden dahil nga malaki ito. Marami ding possibility na madami kang maitanim dito. Ito na din yung banding namin mag-asawa after ng trabaho niya at every hapon dito kami sa garden. Hindi ko din talaga akalain na after 5 years namin mag-asawa, ganitong kalaking blessing yung matatanggap namin this year. Sobrang thankful talaga ako sa Panginoon dahil napakabait niya sa amin. By the way, kapag dito ka din sa ibang bansa, parang ganitong pagtatanim, yan na yung aming stress reliever. Dahil kapag nagmumukmuk ka lang palagi sa bahay, ay naku, mahuhumsik ka talaga. At ayan din, ilalagay na namin yung compost soil. Ito na yung last na soil na ilalagay namin dito sa raised garden bago taniman. So ayun, hindi pa ako natapos sa aking pagtatanim. Dito na naman ako sa dinaanan ko kanina sa lawn mower. Kailangan kong i-rake itong mga nadaanan ng lawn mower dahil ilalagay ko ito pandagdag sa aming compost. Hindi kasi magandang tinan na malalanta lang ito dito sa garden. At ayan, punta tayo sa harap ng bahay. Dito pala ako ngayon dumaan sa gilid. Parang hindi ko pa ito naipakita sa inyo. Dito kasi ngayon naglo-lawn mower si asawa sa aming front yard. At ayan yan siya. At ito na din pala yung aming compost. Ayan na yung mga damo mula doon sa lawn mower. At kapag ma-decompose na ito, magagamit na natin yan sa garden. At ito na nga, magtatanim na tayo ngayon dito sa ating pangatlong raised garden. Ang itatanim natin dito is itong pak choy salad at itong kangkong. Dito ako super excited dahil kapag lumaki na ito, meron na tayong pang sinigang at pang adobo na din. I-direct plant lang pala namin ito dito sa lupa, kaya ayan, isasalansan lang natin ito ng mabilisan at pagkatapos takpan din ito ng lupa. Ito namang itatanim ko dito sa gitna ay ito yung mga pak choy. Last year, ang dami ko din talagang pak choy na naitanim. Yung iba nga ay naipreserve ko at nailagay sa freezer. At ang itinanim naman ni asawa sa gilid ay yung mga salad. At ayan, syempre, diligan din natin ng tubig pagkatapos. At ito na nga yung ating mga pananim dito sa garden. Sa mga susunod na video, mag-garden update tayo at ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga itinanim namin dito sa garden. At yan lang muna for today's video. Thank you so much for watching. Bye!